simula nang nagkasala si Adan at Eva. Basahin po natin dyan, Genesis chapter 3 verse 6. At nang makita ng babae na ang puno ay mabuti para sa pagkain at kaaya-aya sa paningin, at ang puno ay kanais-nais para gawing matalino ang isang tao, kumuha siya ng bunga nito at kinain ito at binigyan niya ang kanyang asawa at kasama niya at kinain niya ito. Verse 7, mga kaibigan, parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila ay hubad. Kaya mga kaibigan, doon nag-umpisa na pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva. Natakot sila sa Diyos at doon nagtupad ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay kapag ikaw ay sumuway sa utos ng Diyos, tiyak na ikaw ay mamamatay. Alam nyo mga kaibigan, nung time na yon, ang kanilang ugnayan, ang kanilang personal na ugnayan sa Diyos ay nawala. Sila ay pinalayas ng Diyos sa hardin ng Eden. At mga kaibigan, doon nagsimula na lamunin ng kasalanan ang tao. At hanggang sa panahon natin ngayon mga kaibigan, ang tao po ay inaalipin ng kasalanan. Ang mga tao ay inaalipin ng kasalanan. Kaya kami ay naririto sapagkat kami ay dati ring alipin ng kasalanan. Ako po mga kaibigan, ako po ay pinanganak sa Bacoor. Ako po ay lumaki sa Zapote, Bacoor, Cavite. Ako'y may prinsipyo na hindi ko titikman ng anumang uri ng bisyo. Pero kaibigan, sa kabila nun, natutunan ko pa rin ang mga bisyo. Natutunan kong uminom ng alak, natutunan kong manigarilyo, natutunan kong tumikim ng droga, natutunan kong magnakaw, at sa katotohanan mga kaibigan, yung ibang mga kasama ko noon sa pagnanakaw doon sa Zapote, 2006 mga kaibigan, biglang isa-isa na lamang po silang natutumba. Sa kabutihan ng Panginoon, 2004, ako ay nakakilala sa Diyos. Binago ako ng Panginoon. At na-realize ko kung ako po ay hindi binago ng Diyos, baka ako rin po ay isa na sa wala na sa mundong ito. Kaya kaibigan, ang panawagan ng Diyos na pagbabago ng buhay ay hindi lamang para ikaw ay magtamasa ng pagpapala sa mundong ito, kundi para iligtas ka sa kapahamakan na darating, sapagkat ang kasalanan na umaalipin sa ating lahat ay mayroong kaparusahan. Meron po itong kaparusahan na dapat nating maintindihan at malaman. Babanggitin ko po ang sinasabi ng Bible tungkol sa kasalanan. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 19, sabi ay ganito, ngayon ang mga gawa ng laman ay nakikita. Ang mga ito ay mga sexual na imoralidad, kalaswaan, kalayawan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aalitan, paninibugho, silakbo ng galit, pagkakatunggali, pagtatalo, pagkakahiwalay sa mga sekta, pagkainggit, paglalasing. Binanggit mga kaibigan ang paglalasing. Kaguluhan ng dahil sa paglalasing. Kaya sa paglalasing, pag nag-away, kaguluhan, kasalanan din yan. At iba pang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo katulad ng pagbababala ko sa inyo ayon sa Biblia, na ang gumagawa ng mga ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito ang patunay kaibigan, at Bible po, salita ng Diyos ang nagsasabi ng mga salitang yan. Binasa ko lamang po mga kaibigan. Ito pa, meron pang isang talata sa Biblia, Revelation chapter 21 verse 8, sabi ay ganito, pero para sa mga duwag
Ano po itong duwag na sinasabi rito? Ito po yung sinasabing, alam mo na yung tama, hindi mo pa ginagawa. Tuloy po natin. Sa walang pananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga sexual na immoralidad, sa mga magkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, ito ang dahilan bakit matapang na ipinapangaral ang salita ng Diyos sa amang panig ng mundo dahil ikaw at ako ay nakatakda sa kapahamakan. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ng tao'y nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ito ang magandang balita, kaibigan. Kung tayo mang lahat ay nagkasala, ang kaligtasan naman ay libre na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo lamang ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit upang tayo'y maligtas. Si Jesucristo lamang ang ipinako sa krus, namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Si Jesucristo lamang ang naging karapat-dapat na pantubos sa kasalanan natin. Tayo dapat ang parurusahan, kaibigan. Pero dahil ngayon, ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, kung nais mong tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay, babaguhin ka niya ngayon. Nais niya na ikaw ay abutin sa pamamagitan ng pangangaral na ito ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong hapon, mga kaibigan, ito ang layunin ng buhay. Ang malaman mo na ikaw ay mapupunta sa kapahamakan, pero nais din ng Diyos na malaman mo na ikaw ay kanyang inaabot. Huwag kang pumayag na ang kasalanan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan at mamiss mo, mapalagpas mo ang biyaya na gustong ibigay sa iyo ng Diyos ngayong hapon. Kaya ngayong hapon, mga kaibigan, sa lahat po ng inaabot ng pampalakas tinig na ito, inaanyayahan po kita sa isang maikling panalangin. Kung inaamin mo na ikaw ay nagkasala, kami rin po, mga kaibigan, ay nagkasala. Nagsimula kami sa ganitong panalangin at dahil doon kami ay binago ng Diyos. Pinalaya sa kasalanan, pinalaya sa droga, pinalaya sa alak, pinalaya sa pambababae, pinalaya sa panlalalaki, pinalaya sa pagsusugal, pinalaya sa kalayawan. At ngayon, mga kaibigan, masaya naming natatamasa ang biyaya at pagpapala ng paglilingkod sa Panginoon. Kaibigan, sawa ka na ba sa kasalanan? Kung sawa ka na sa kasalanan, inaanyayahan kita na manalangin tayo. Huwag mong pahintulutan na ang kasalanan ay lubos kang ibagsak. Huwag mong pahintulutan na ang kasalanan ay lubos kang pahirapan, kaibigan. Ngayong hapon, payagan mo ang Panginoon na baguhin ka sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap sa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan, sa lahat po ng inaabot ng pampalakas tinig na ito. At ako po'y magpapakasakali, meron po ba rito nais na tanggapin ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Sa mga naririto, sa mga kaibigan naming mga kabataan dyan, nais yung praise God. Salamat po sa mga kamay na yan. Salamat po. At sa lahat po ng hindi ko na matanong, pero naririnig nyo po ang pampalakas tinig na ito, sundan nyo po ang maikling panalangin na ito. Mag-uumpisa na po ako. Ulitin nyo lang po. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, maraming salamat maraming salamat sa pag-aalay mo ng buhay alay mo ng buhay
para sa akin. para sa Patawarin mo po ako tawarin mo ako sa lahat sa lahat ng aking mga kasalanan. ng mga kasalanan. Tinatanggap kita Tanggap kita, bilang Panginoon, Panginoon, tagapagligtas pagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Simula sa oras na ito, Kaya sa oras na pinapayagan kita, payagan ka, maghari ka mahari ka sa aking buhay. sa aking buhay. Salamat po Salamat po sa biyaya, sa biyaya, sa pagpapala, pagpapala, at sa buhay na walang hanggan. buhay, Sa pangalan mo, Jesus. pangalan mo, Jesus. Amen. Kaibigan, salamat sa pagsunod mo sa panalangin. Diyan mag-uumpisa ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At mga kaibigan, alam niyo po mga kaibigan, bago po ako magtapos, meron po akong nais sabihin sa inyo, sabihin sa inyo. Kaibigan, alam ko lahat dito ay naghuhugas ng plato. At kapag natuyo na yung mga kanin sa plato mga kaibigan, mahirap na pong hugasan yan. Kapag yan ay nalipasan na ng magdamag o ilang araw, mahirap nang hugasan yan ng basta-basta. Hindi mo yan basta matatanggal ng isang kuskus lang. Kailangan yan, ibabad mo muna. Kaibigan, ganun din po tayo kaibigan. Ngayon, naunawaan mo na ang kasalanan ay may kaparusahan. Ngayon, naunawaan mo na ang kasalanan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaibigan, ngayon naunawaan mo na ang pagtanggap kay Kristo ay may biyaya, pagpapala at kaligtasan. Subalit kaibigan, ang kasalanan ay masyado nang tumikit sa buhay ng tao. Hindi po yan basta-basta mawawala ng biglaan. Kailangan po tayong mababad. Saan po tayo mabababad? Sa salita ng Panginoon.